Mga dol, sa ayaw at gusto nyo, ikikwento ko to sa inyo. Ito yung akyat ko sa Mount Pulag, sa Kabayan, Benguet. Sobrang ganda dito, kaya tara, samahan nyo ako. Sabi nga nila supposedly 5 na patong ng damit. Pero 3 lang, pwede na yon. May dala naman akong emergency blanket. Ito, yan. Importante daw kasi ito doon at kapag halimbawa bigla kang nilamig na sobra, o nag-freeze ka, o nag-freeze. Pwede to na pang-warm sa'yo. Sana all warm. Preparation nga, pinapak ko na yung mga gamit ko dyan. Shoutout nga pala sa mga tropa kong packer dyan sa Shopwise Antipolo. Galingan nyo paglagay ng grocery sa eco bag. Shoot nyo lahat para walang maiwan. Nagdala nga lang pala ako ng basic dyan. 3 jacket, 3 pants, innerwears, emergency kits, kikay kits, pick-up kits. At higit sa lahat pera. Iwanan mo na siya, wag lang yung pera. Kasi yung pera kikitain yan, ang hirap nga lang. Pagbiyahe muna tayo papuntang Greenfield, tapos dun magkikita-kita kasama yung mga ibang joiners. Ayan. Let's go! Yung nandito na tayo sa Greenfields. Dito na sasakyan dito. Ayun na, nakita na. Tulad eh. Opo. Time check, 10:37 nga nang umalis kami ng Greenfields, Mandaluyong City. Ang pambansang meet-up place ng mga gala. Biyahe na nga kami habang ginadya si Kuya. Takbong pogi lang, 120 km/h. Basic. Touchdown, Benguet Province. 4 AM the next day nga ay dumating kami dito sa stopover kung saan kinakandak ang medical evaluation for fit to climb the Mount Pulag. Konting medical examination lang naman at BP, then pirma ng waiver. At wala, kainan na. Nag-breakfast nga muna kami dito dahil after nito babiyahe pa kami papuntang DENR, Benguet ng more or less 1 oras pa mga dol. Habang lumiliwanag nga ay lalo kaming na-amaze sa ganda ng Benguet Province. Puro berdeng kabundukan, malinis na ilog, sariwang hangin, tahimik at malayo sa nakasanayan nating gulo at ingay ng kapitbahay natin pag nag-aaway silang mag-asawa. Good morning. Oh my God. Lamig dito. Nararamdaman niyo lang yung nararamdaman ko. Andito kasi tayo sa BSU, Benguet State University. Pagdating nga namin ng BSU mga dol ay pumunta kami sa DENR para mag-register at umattend ng orientation regarding sa Mount Pulag, especially yung do's and don'ts. Dahil ayon nga sa kaugalian, itinuturing ng mga nitibo dito na sacred place ang Mount Pulag. At syempre ang trail na dadaanan namin. Kasi Mount Pulag has 2 trails, Akiki Trail and the Ambangeg Trail. Yung Akiki Trail ay tinatawag din nilang killer trail dahil nga mas matarik at puro ahon or assault dito. Kumpara sa Ambangeg Trail na kung minsan pa nga ay nababansag ang artist sa trail. Na dito nga kami dadaan kasi mga artistahin nga kami. Mas madali kasi ang daan dito at hindi masyadong maraming assault or ahon. Pero mga dol, hindi naman porkit sinabing madali, 1 oras lang nandun ka na sa taas ha. 10 to 12 hours ka pa rin maglalakad. Balikan naman na yon. O, di ba madali? Bago kami mag-proceed sa homestay, namili muna ng mga gamit at souvenir, yung mga may pera. Yung wala, at least nakagala. Tapos in-experience ko na rin tong trending na taho dito, yung Jollibee flavor. Joke lang, strawberry at ube ang flavor ng taho ni Kuya. Sa mga kulang sa lambing dyan, kumain kayo nito para makatikim naman kayo ng sweet. Sobrang tamis. Pero yung background view talaga nagpasarap dito eh. Moving na nga kami papuntang homestay. Doon muna kami magpapahinga maghapon dahil kinabukasan ng 1 AM. Aariba na kami paakyat ng Pulag. 1 oras din ng biyahe kaya ini-enjoy muna namin yung view. Sa sasakyan pa nga lang ay mapapansin mo na ang ganda ng lugar at lalong kapansin-pansin ang sipag at dedikasyon ng mga tao dito pagdating sa pagtatanim. Ikaw ba naman gawin mong hagdan yung bundok? Gano'n ka ba naman kasipag niyan? Siguro malaking factor din na malamig yung temperatura dito. Imaginein mo na lang nagtatanim ka sa labas pero naka-aircon. Air continuous. Sisipagin ka talaga niyan. Sa Maynila nga, ganado pumasok yung mga tao dahil may aircon sa trabaho. Yung iba nga hindi na umuwi, doon na natutulog. Mainit kasi sa kanila, mainit pa ulo ng asawa niya. Eto na nga, nakarating rin kami sa homestay ng Ligtas. Thank you, G. Dito na mismo to sa Ranger Station ng Kabayan kung nasaan ang Mount Pulag. At dito na rin kami magja-jump off bukas ng 1 AM. Pero sa ngayon, ang kailangan muna namin ay kapahingahan para may lakas sa Pulag Adventure kinabukasan. Kaso mga immortal kami, hindi pala namin kailangan ng pahinga. Ang kailangan namin picture at video pang reels. Kaya naman pumunta muna kami dito. May nagchismis kasi sa amin na maganda raw ang view dito. At malapit lang naman sa homestay to, walking distance lang.
Well, pagdating nga namin, tama nga sila. Ang ganda nga talaga ng view dito. Sobrang Instagrammable mga dol. Napaka-relaxing pa ng vibe niya. Parang nagre-reset yung utak mo. Dito pa lang masasabi ko na talaga na sobrang worth it nung punta namin dito. Patikim pa lang yan ha, wala pa yung main event yan. At dahil nandito nga tayo sa Cordillera, hindi pwedeng hindi tayo kakain ng specialty nila na itag. Ito yung pinipreserve nila naturally na karne ng baboy. Nilalagyan ng asin tapos binibilad sa araw o kaya naman ay pinapausukan. Sa prosesong ito, napapatagal nila yung karne ng hindi nasisira o nabubulok. Sa lahat nga ng mga nangyari dito mga dol ay dito ako pinaka nahirapan sa pagligo. Unang buhos pa lang parang humiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan sa sobrang lamig. Ice bucket challenge yarn. Buti na lang may pasabaw na lunch si organizer. At kahit pa paano maiinitan ng malamig na tiyan. At speaking of maiinitan, kailangan ko talaga ng pampainit dito. Bago umakit ng pulag, pampakondisyon to. Pagdating mo sa taas sa pulag, di ka nalalamigin. Kasi yung may ano ka na, may sapi ka na ng dragon. Sarap nito. Tikim. Amazing. Hey! Hey! Gin muna kayo. Gin bulag para. Hindi halatang nalasing ang pugi. Alas 12 na nga ng hating gabi, kaya mag-prepare na muna tayo para sa jump off. Nakatulog naman ako ng 5 hours dyan, pwede na yon kasi taglay ko naman ng chakra mula sa Jean 4x4. Malakas kumapang sa ahon tumamaya kasi 4-wheel drive eh. Nagsusot na nga ako ng baluti ng dragon dyan, 3 patong na pants lang. Sa pangtaas naman, isang t-shirt, isang bubble jacket at isang sweatshirt. Petroleum jelly sa paa para swabe ang mga hakbang. 2 patong na medyas, goods na yan. Ang malakasang hiking shoes na 200 lang sa Lazada, buy one take one pa kasi Paris eh. O'Neil cap, bigay ni Boss Mark at scarf galing ukay-ukay. Ano pa? Tara na! Wait lang, yung cellphone ko pala. Assemble muna kami dito sa tapat ng homestay. Nag-pray para humingi ng guidance kay Lord. Tapos discuss ng mga konting reminders. Ay, wow! Ang fresh. Iba talaga gising pag may hangover. Saktong 1 AM jump off na nga kami. Umpisa na ng lakaran. Bye, good luck sir. Insan ko. Good luck guys, ingat ha. Ingat. Ingat kami, ma'am. Sobrang dilim pa nga ng mga time na yan, kaya na-required talaga kami na magdala ng individual headlamp. Malaking tulong ito kasi wala ka talagang makikita sa sobrang dilim pag wala kang dalang ganito. Pero halimbawa naman na nakalimutan nyo, meron namang marerent dito mismo sa ranger station. Meron silang mga trekking pole o yung tungkod, mga jacket, mga hiking pants, at marami pang iba na ginagamit sa pag-akyat sa bundok. Sa part na to, nag-uumpisa na yung mga assault, tapos kumakapal na rin yung vegetation. Palagay ko sa mossy forest na ito, pero hindi mo kasi makita kasi nga madilim. Mamaya, makikita nyo kung gaano kaganda ang mossy forest ng Mount Pulag. Sa mga oras na ito, nakarating na kami ng Camp 1. Ito din yung unang pahinga namin sa paglalakad. Lahat ng break pwede mong gawin dito. Water break, chocolate break, toilet break, break your neck. Hindi, joke lang. Tuloy ulit kami sa ilang oras na paglalakad hanggang makarating naman kami dito sa Camp 2. Pagdating namin dito, marami nang nauna sa amin at nagpipicture, pero kami hindi kasi namin feel kasi ang dilim. Sabi ng tour guide namin, masyado pa daw kami maaga para sa sunrise viewing. Kaya pwede pa kami magpahinga at may alam daw siya na rest house na malapit dito. At pupunta muna kami doon para mainitan ng mga katawan namin kasi ramdam na rin namin yung lamig. Biglang nawala si ating tour guide kaya naman hinanap namin kung saan yung bahay na sinasabi niya dito. Ang hirap lang talaga kasi wala ka masyadong makita sa sobrang kapal ng hamog. Bilis naman nila magtampo. Pero mabuti na lang at nakita din kagad namin. Maga pa tayo, sir. Sige, sir. Pahinga muna kami dito. Nag-iisang bahay nga to dito sa lugar na to sa Mount Pulag. Parang wala lang, ang creepy. Pag-akyat nga namin kahit papaano napawi ng konti yung lamig. At literal na rest house talaga. Kasi nga naman dito nagpapahinga yung mga umaakyat ng pulag. Sa sobrang kapal nga ng hamog mga dol, inabasa na rin yung bubble jacket ko. Pero hindi naman tumatagal sa loob kaya carry boom boom pa. Grabe ngayon lang nangyari sa katawan ko to. Alam mo yung lamig na lamig ka pero at the same time pawis na pawis ka. Pagkatapos nga ng ilang minutong pahinga, nag-advise na si tour guide na continue na kami sa paglalakad. Kaya naman gumayak na kami para ituloy ang aming pulag journey. Check, 4 AM. Saktong alas 4 ng umaga na makarating kami dito sa grassland. Ito na pala yung grassland.
lamig na. Sabi nila, mas nanunuot daw ang lamig dito dahil open terrain ito, kaya mas malakas ang hampas ng malamig na hangin. Sky. Sana maganda clearing. Makita tayo ng Petmal na Sea of Clouds. Sobrang lamig dito. Makita sa Palnampag. Bundok pa more. Yan yung sombrero ko, guys. Oh my God. Yung sombrero ko, puro ano na. Puro hamog. Habang tumataas nga ang elevation namin ay lalong lumalakas ang hampas ng malamig na hangin. To the point na yung sombrero ko nagkakaroon na ng butil-butil na parang yelo. Dahil na din sa kapal ng hamog. Kita nyo ba yan? Yung mga ilaw na yan, paakit din yan dito. Kaya, let's go. Ang daming umakit dito ngayon. Lumiliwanag na kaya medyo nagmamadali na kami dyan. Kasi gusto nga namin masaksihan yung promising na sunrise dito sa Mount Pulag. Malapit na rin kami sa summit dyan, pero habang papalapit kami sa katotohanan, lalong pumapatag gilid ng daanan. Konti na lang. Hindi namin yung view. Nang mapansin ko na pasikat na talaga yung araw, binuhos ko na lahat ng makakaya ko para madaliin ang pag-akyat sa summit. Dahil malapit na rin at abot tanaw na. Halos gumapang na nga ako dyan sa tarik ng daan na yan. Sabayan pa ng hampas ng hangin na halos tangayin ka. At sobrang nakakahingal talaga kasi nga binilisan ko na sa pag-asang maabutan ko yung sunrise. At sa wakas, nakarating din sa summit ng Mount Pulag. Sa kasamaang palad nga lang mga dol ay walang clearing. I mean, hindi namin masasaksihan yung promising na sunrise dito sa taas ng Mount Pulag. Dahil sobrang kapal nga ng fog o hamog at natatakpan yung view na siyang dahilan kung bakit kami nandito. Sobrang nanlulumo kaming lahat dito mga dol kasi ilang oras namin nilakad to. Naka-mindset na kami ng acceptance dito at plano na ng ibang kasama namin na bumaba. Pero hindi kasi ako madaling sumuko pagdating sa ganito kaya sabi ko hintayin pa natin. Hanggang sa biglang nag-clear mga dol. Sobrang tuwa ko mga dol, napasigaw ako. Nakalimutan ko na bawal nga pala maingay dun. Sinaway ako ng mga kasama. So sobrang excited nga na mag-picture at mag-video dyan. Di na namin alam kung saan kami banda pupwesto. Pero habang tumatagal lalong nag-clear at nawawala yung fog. Dito kami mas lalong namangha sa ganda ng view sa summit ng Mount Pulag. May sikat na ng araw pero sobrang lamig pa rin dito dol. At sa sobrang lamig nga naninigas na yung ano ko, yung daliri ko. Hindi ako makapindot ng cellphone, hindi ko maigalaw. At na mag-check nga kami ng temperatura kanina nung wala pang araw ay pumalo na lang ng 3 degrees Celsius. Kaya mas better talaga na magdala ka ng emergency blanket. Lalo na kapag may kasama kang bata. Oo dol, tama ka ng dinig. Kayang akyatin ng bata to. Kaya kung kaya niya, kaya mo rin. Biruin mo hanggang dito ba naman may nagpapapicture sa Idol What J nila. Pinagbigyan ko na mga dol, baka magtampo unfollow pa ako. Char, si Jin yan, kainuman ko kagabi. Solved na nga kami dyan, kaya naman nagkaayaan ng bumaba. Hindi man namin naranasan yung ganito ka-clear na sunrise, ay sobrang thankful pa rin kami. Kasi yung inakala namin kanina na wala ng pag-asang makakita ng ganito kaganda, nangyari pa. Sobrang sulit talaga ng pagod at lamig na tiniis para dito. Kita mo na yan, pababa na lang ako, may nag-video pa sa akin. Kinikilig-kilig pa. Grabe na talaga mga paparazzi ngayon, hindi na mapigil. Balik ka na! Ay, ako pala yung nagpa-video. Practice lang. Napagalitan pa nga ni Direk. Eto pa mga dol, nakakita na ba kayo ng ulap na umaagos na parang falls? Diba? Ganda. Wow. Mas maganda yan sa personal, promise. Pababa na kami, pero si Mount Pulag ay hindi na uubusan ng i-offer sa amin ng magandang tanawin. Walang iya, akala ko kagabi mababa pa to. Mababa na pala yung ospital pag nalaglag ka rito. Kung makikita ka pa ha, paslangit na pa naman to. Nasa baba na yung ulap eh. Kala ko sa syudad lang may traffic, pati pala dito sa bundok. Morning po. Kagabi hindi namin appreciate to kasi ang dilim, tapos struggle pa sa sobrang lamig ng pag-akyat. Pero ang ganda rin pala dito sa grassland. Tingnan nyo mga dol, parang kang nasa fairy tale eh.
parang lalabas yung karwaheng kalabasan ni Cinderella tapos isasakay ka na pababa. Pagod na yan. After nga ng grassland, pumasok na kami dito sa Mossy Forest. Ang ganda ng vibe dito, para ka naglalakad sa enchanted na gubat. Tapos biglang may lalabas na diwata at isasama ka sa kaharian nila. Tapos gagawin kanyang hari kasi wala nga siyang asawa. Kasi puro mga babae nga silang lahat doon. Kasi lahat nga ng kalalakihan nila ay namatay sa digmaan laban sa kaharian ng Encantadia. At ikaw na lang ang natatanging pag-asa para dumami ulit ang lahi nila. Pagsisilbihan ka ng mga alipin, ipapakain sa'yo lahat ng gusto mong kainin. Gagawin ka nilang spoiled brat. Mamasahiin ka, ipuputs pa, ipo-facial, manicure, pedicure, tuturokan ka ng gluta. Basta lahat gagawin nila para lang makondisyon ka. Tapos matutulog ka sa kama na puro pera. Tapos pag-isip mo, may isip mo na panaginip lamang pala ang lahat. Meron din dito matandang puno na punong-puno ng lumot. Sabi nila pag hinimas mo daw yan, may lalabas daw na kapre, tapos bibigyan ka ng 3 wish. At matutupad lang yung mga wish na yun pag natalo mo siya ng suntukan. Hindi, joke lang. Sa part na to, ito talaga yung pangmalakasan ng Mossy Forest nila. At pag ikaw na mismo yung nandito sa lugar na to, marirealize mo na napakagaling talaga ni Lord para makagawa siya ng ganito kagandang kalikasan. At gano'n na lang kasama ang mga tao para sirain ang mga likas na yaman na katulad nito. Kaya sana bago magputol ng isang puno, magtanim muna ng 10. Bago magkalbo ng bundok, gumawa ka muna ng gubat. Bago magtapon ng basura kung saan-saan, maglinis ka muna ng baradong kanal. Kasi at the end of the day, lahat ng tama at maling gagawin natin ay sa atin at sa susunod na henerasyon pa rin babalik yan. Kaya mamili ka, gagawa ka ng tama para umani ka o gagawa ka ng mali para magdusa ka. Just come to think of it. Malapit na nga kami sa homestay nito, mga 1 kilometer na lang. Pero hindi talaga nauubusan ng magandang spot dito sa Kabayan Benguet. Hay, sulit talaga. Lahat ng hakbang, lahat ng lamig at pagod na tiniis, lahat ng hingal, lahat ng sakit ng paa at katawan, at lahat ng perang ginastos ay sobrang worth it. Dahil sa experience na to. Ganitong ambience ba naman ang nakikita at nararamdaman mo habang naglalakad ka? Hindi ka talaga makakaramdam ng pagod at daig mo pa ang nakainom ng cobra. Mga ilang hakbang na nga lang ay nasa homestay na ako nito. Pagdating doon, nagpahinga ng konti, nag-asikaso, kumain. Tapos bumiyahe na kami pabalik ng Manila. Ano mga dol, hanggang dito na lang to. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Mount Pulag adventure ko. Ay, salamat at nakapag-edit na naman ng mga bidyong ganito. May babalikan na naman ako kapag hindi ko na kayang gawin yung mga ganito.